Muling nagbabalik ang boses ng Artificial Intelligence para sa bawat Filipino. Ito na ang The AI Talks with the Voice Master. Kasama ang nag-iisang AI Voice Master Pocholo de Leon Gonzalez. Ang mga tagapagbalita ng programang ito, sina Ira at Ivan, ay mga AI-generated animated reporters. Bagamat kami ay produkto ng artificial intelligence, ang lahat ng balita, impormasyon at analysis na aming inihahatid ay totoo, beripikado at batay sa lehitimong pinagkukunang sources. Walang fake news dito. Tiwala kaming mas maiintindihan ninyo ang teknolohiya sa pamamagitan ng teknolohiya mismo. Narito na ang mga pinakamainit na balita sa mundo ng AI. Narito na ang balitang AI. Kasama sina Ira at Ivan, Artificial Intelligence News Network. Balitang AI. Breaking news. Great day mga ka-AI! Ako si Ivan, ang inyong Artificial Intelligence Voice for Analytics and News. Patuloy na nagbabago ang mundo ng software development at artificial intelligence matapos ilabas ng Google ang controversial na Anti-Gravity 2.0 update. Maraming developers ang nabigla ng unti-unting mawala ang traditional coding environment at mapalitan ito ng isang AI-driven workflow system na nakabase halos sa chat interfaces at autonomous agents. Kasabay nito, ipinakilala rin ng Google ang bagong AI Studio Playground na kayang magpatakbo ng maraming AI agents ng sabay-sabay upang tumulong sa paggawa ng applications, automation systems at enterprise tools. Habang ipinapakita ng mga development na ito ang mabilis na pag-usad ng AI-assisted programming, nagdulot naman ito ng pangamba sa maraming programmers tungkol sa kinabukasan ng traditional coding practices. Great day rin mga ka-AI! Ako naman si Ira, ang inyong Artificial Intelligence Reporter Analyst. Bukod sa pagbabago sa developer workflows, ipinakita rin ng Google ang mas agresibong pag-integrate ng AI sa buong software ecosystem nito. Kabilang dito ang bagong Anti-Gravity CLI, mobile prototyping systems, at voice-controlled AI development tools na maaaring magpatakbo ng iba't ibang tasks ng halos walang manual coding. Habang may mga developers na excited sa posibilidad ng mas mabilis na development cycles, marami rin ang nag-aalala dahil sa mga reports ng corrupted files, pagkawala ng project configurations at sa pilitang paglipat mula sa lumang systems. Sa gitna ng mabilis na transformation na ito, lumalabas ang tanong kung handa na nga ba ang software industry sa isang hinaharap kung saan AI agents na mismo ang pangunahing gumagawa ng malaking bahagi ng coding at system management. Isa sa pinakamalaking usapin sa developer community ngayon ay ang biglaang pagbabago ng Google sa Anti-Gravity platform. Sa nakaraang mga taon, maraming developers ang nasanay sa paggamit ng Traditional Integrated Development Environments o IDEs kung saan direkta silang nagsusulat, nagtetest at nagde-debug ng code. Ngunit sa bagong Anti-Gravity 2.0 update, mas binibigyang prioridad na ngayon ang paggamit ng AI-driven workflows kaysa manual coding. Sa halip na mag-type ng bawat line ng code, hinihikayat ang developers na gumamit ng conversational commands upang ipaubaya sa AI agents ang paggawa ng software tasks. Kabilang sa mga bagong feature ang autonomous agents na kayang gumawa ng debugging, code optimization, documentation at deployment ng sabay-sabay. Ayon sa Google, layunin nitong pabilisin ang software development at mabawasan ang repetitive tasks para sa mga programmers. Ngunit hindi naging maganda ang unang reaksyon ng maraming developers. Marami ang nag-report na nawalan sila ng access sa ilang traditional tools matapos ang update. May ilan ding nagsabing naging mahirap i-manage ang kanilang projects dahil masyadong nakadepende ang bagong interface sa AI suggestions at automated systems. Para sa ibang programmers, ang coding ay hindi lamang simpleng pagbuo ng output, kundi isang creative at analytical process na nangangailangan ng
direktang kontrol. Dahil dito, lumitaw ang debate kung dapat bang gawing sentro ng software engineering ang AI agents. May mga eksperto na nagsasabing maaaring magdulot ito ng mas mabilis na innovation. Subalit may ilan ding nagbababala na maaaring humina ang foundational coding skills ng future developers kapag sobrang umasa ang industriya sa automation. Bukod sa pagbabago sa interface, ipinakilala rin ng Google ang Anti-Gravity CLI or Command Line Interface na magiging pangunahing development system sa mga susunod na taon. Ayon sa announcement, unti-unti nang ititigil ang suporta para sa lumang Gemini CLI systems at kinakailangang lumipat ang mga developers sa bagong architecture bago sumapit ang mandatory migration deadline. Ang bagong CLI ay dinisenyo upang suportahan ang asynchronous workflows kung saan maraming AI agents ang maaaring magtrabaho ng sabay-sabay sa iba't ibang bahagi ng isang project. Halimbawa, habang ang isang agent ay gumagawa ng back-end code, maaaring may ibang agent na nagsusulat ng documentation, nagsasagawa ng testing, o gumagawa ng user interface components. Ang setup na ito ay parang pagkakaroon ng virtual software team na kayang mag-coordinate ng automated. Ipinakita rin ng Google ang integration nito sa voice commands. Sa pamamagitan nito, maaaring magsalita lamang ang developer upang magbigay ng instructions sa AI system. Kasama rin sa platform ang scheduling systems kung saan kayang magpatuloy ng AI agents sa background kahit hindi aktibong ginagamit ng programmer ang computer. Bagamat kahanga-hanga ang mga capability na ito, nagdulot din ito ng kalituhan sa ilang developers. Maraming users ang nagsabing mahirap i-track kung ano mismo ang binabago ng bawat AI agent sa kanilang projects. May ilan ding nagreklamo tungkol sa pagkawala ng transparency sa development process. Kapag maraming autonomous agents ang sabay-sabay na gumagawa ng modifications, nagiging mas mahirap tukuyin kung saan nanggagaling ang errors o bugs. Dahil dito, may mga software engineers na naniniwalang mahalaga pa rin ang human oversight kahit gaano pa ka-advanced ang AI systems. Kasabay ng Anti-Gravity 2.0 rollout, inilunsad din ng Google ang bagong AI Studio Playground na nakatuon sa mabilisang paggawa ng AI-powered applications. Ang platform na ito ay nagbibigay daan sa developers upang gumawa ng custom AI agents gamit ang pre-built templates at cloud infrastructure ng Google. Isa sa pinakabinibigyang pansin dito ay ang Gemini 3.5 Flash model na may kakayahang magproseso ng napakaraming tokens kada segundo. Dahil dito, nagiging posible ang mas mabilis na pag-handle ng complex workflows tulad ng large-scale automation, enterprise analytics, at real-time AI coordination. Ayon sa Google, ang AI Studio Playground ay maaaring gamitin mula ideation hanggang deployment. Ibig sabihin mula sa unang concept ng application hanggang sa final production environment, maaaring AI-assisted ang halos buong proseso. Kasama rin dito ang integration sa Google Workspace APIs na nagpapahintulot sa AI agents na direktang makipag-ugnayan sa documents, spreadsheets, emails, at scheduling systems. Bukod dito, mayroon ding mobile application support upang makagawa ng prototypes kahit gamit lamang ang smartphone o tablet. Sa perspective ng mga kumpanya, malaking advantage ito dahil mas mabilis makakagawa ng software solutions. Ngunit para naman sa ibang developers, may pangamba na baka unti-unting mabawasan ang demand para sa entry-level programmers. Kung kayang gawin ng AI ang malaking bahagi ng coding at testing, maaaring magbago ang structure ng software industry sa mga susunod na taon. Sa halip na traditional na programmers, maaaring mas kailanganin ang mga professionals na marunong mag-manage at mag-coordinate ng AI systems. Habang ipinapakita ng Google ang potensyal ng AI-assisted development, hindi rin naiwasan ang malalaking problema matapos ang rollout ng Anti-Gravity 2.0. Maraming developers ang nakaranas ng technical disruptions matapos automatikong ma-update ang kanilang systems. May ilang reports ng corrupted files, pagkawala ng repository settings, at incompatibility sa dating development environments. Ayon sa ilang users,
tila biglang nabawasan ang ilang mahalagang features na ginagamit nila araw-araw. Kabilang dito ang advanced debugging tools, repository navigation systems, at visual monitoring interfaces. Para sa mga teams na may malalaking software projects, nagdulot ito ng pagkaantala sa workflows at dagdag na troubleshooting work. May mga developers ding nagsabing naging mahirap mag-adjust dahil kinakailangan na nilang gumamit ng iba't ibang hiwalay na tools upang ma-access ang dating integrated features. Dahil dito, nagkaroon ng backlash mula sa developer community. Maraming programmers ang naniniwalang masyadong mabilis ang rollout ng bagong system nang hindi sapat ang preparation para sa users. Gayunpaman, ipinagtatanggol naman ng Google ang update. Ayon sa kumpanya, kinakailangan ang ganitong transition upang makasabay sa susunod na henerasyon ng AI-driven software engineering. Naniniwala sila na sa hinaharap, magiging normal na lamang ang paggamit ng autonomous agents bilang pangunahing development partners ng tao. Sa kabila ng mga kontrobersya, malinaw na ang industriya ng software development ay nasa gitna ng malaking transformation. Mula sa manual coding hanggang sa AI-assisted programming, unti-unting binabago ng artificial intelligence kung paano ginagawa, pinapagana, at minamanage ang modern software systems. Sa kabuuan, ipinapakita ng Anti-Gravity 2.0 na mabilis nang lumilipat ang software industry mula sa traditional programming papunta sa AI-centered development ecosystems. Ang dating simpleng coding tools ay ngayon ay nagiging malalaking platforms na may kakayahang magpatakbo ng autonomous agents, workflow orchestration systems, at real-time collaboration environments. Para sa ilang developers, ito ay simula ng mas mabilis at mas efficient na panahon ng software engineering. Ngunit para naman sa iba, isa itong senyales na maaaring mabawasan ang human control sa development process. Habang patuloy na umuunlad ang artificial intelligence, lalong nagiging mahalaga ang balanse sa pagitan ng automation at human expertise. Sa mga susunod na taon, posibleng hindi na lamang coding skills ang pangunahing kakailanganin ng developers, kundi pati kakayahang mag-manage, mag-monitor, at makipag-collaborate sa advanced AI systems. At habang patuloy na lumalawak ang impluwensya ng AI sa industriya ng teknolohiya, nananatiling malaking tanong kung paano maaapektuhan nito ang trabaho, creativity, at kinabukasan ng software development sa buong mundo. At ito ang Balitang AI, ang kauna-unahang AI News Network sa Pilipinas. Hanggang sa susunod na Sabado, dito lang sa Radyo Pilipinas. At ngayon mga ka-AI, habang tinatapos natin ang episode 47 ng AI Talks with the Voice Master, gusto kong balikan natin kung saan nagsimula ang makapangyarihang episode na ito. Alam nyo, sinimulan natin ang episode na ito sa Dubai, United Arab Emirates sa iconic na Museum of the Future. At alam nyo, at napakaangkop ng lugar na yon para simulan ang usapang ito. Dahil ang Museum of the Future ay hindi lang basta gusali yan ha. Ito ay isang simbolo, isang mensahe, at syempre isang hamon nito, no? Sinasabi nito sa buong mundo na ang kinabukasan ay hindi basta hinihintay, no? At ang kinabukasan ay iniisip, dinidisenyo, binubuo at pinamumunuan niya, no? At mula sa Dubai kung saan ang future ay ipinapakita hindi bilang pangarap lamang, kung hindi bilang seryosong pambansang direksyon, inuuwi natin ngayon ang paglalakbay dito sa Pilipinas. Bumalik na ako. Dito sa Tagaytay City. Ayan, dito kasi dito dala ang mas malinaw na pananaw, mas matatag na misyon at mas malalim na responsibilidad. At ang episode na ito ay hindi lang isa pang usapang tungkol sa AI. Ito ay isang pagtatapos, isang pagninilay-nilay, no? Siyempre, isa itong pag-uwi at ito ang wrap-up ng isang world tour na nagdala sa akin mula United States of America, papuntang Canada, mula Singapore, papuntang Malaysia, at mula England, papuntang Scotland, at mula Dubai, UAE,
pabalik dito sa Pilipinas. At sa bawat bansang napuntahan ko, isa lang ang nakita kong katotohanan na mga AI, mga kaboses. Hindi na naghihintay ang mundo sa artificial intelligence. Pinaghahandaan na ito ng buong mundo. May mga bansang ginagamit ang AI para baguhin ang edukasyon. May mga bansang ginagamit ang AI para, siyempre, pagandahin yung negosyo, no? At siyempre, may mga bansang ginagamit ang AI para baguhin ang serbisyo ng gobyerno. May mga bansa rin ginagamit ang AI para paunlarin ang healthcare at para din palakasin yung creativity, media, robotics, transportation, at public safety, no? At siyempre, may mga bansa ngayon na ngayon pa lang ay binubuo na mga sistema, policies, industriya at mindset na huhubog sa susunod na henerasyon. At ngayon, hindi na ito ang tanong. Babaguhin ba ng AI ang buong mundo o ang mundo? Alam nyo ang sagot dyan? Ay siyempre binago na nito. Ang tunay na tanong ay, handa ba ang Pilipinas sa future na pinapatakbo ng AI? Yan ang tanong na kailangan nating sagutin ngayon. At dahil ang AI ay hindi lang tungkol sa mga makina, ang AI ay tungkol sa kinabukasan ng trabaho, kinabukasan ng edukasyon, kinabukasan ng creativity, no? Kaya nga galing tayo sa Museum of the Future, kinabukasan, future, no? Kinabukasan siyempre ng negosyo, leadership, ano pa ba? Healthcare, yan. At siyempre, communication, no? Katulad ng ginagawa ko. Ako ang nagsimula dito sa Pilipinas ng AI media. Wala pa namang gumagawa nito at magwa 1 year na pala tayo ngayong 1 year na tayo ngayong August yata, no? At siyempre, meron din tayong tinatawag na future ng identity, national competition, at higit sa lahat, kinabukasan ng sangkatauhan. At mula sa Museum of the Future sa Dubai hanggang dito, hanggang sa sandaling dito, no, sa ating tahanan, malinaw ang mensahe. Hindi na optional ang AI. Ito ay, luho. Hindi ito para lang sa mga programmers kasi. Hindi ito parang luho lang, no? Hindi ito para lang sa mga malalaking kumpanya. Hindi ito para lang sa mayayamang bansa. Hindi ito para lang sa mga tech expert katulad ni Christian Sanchez. No? Kilala niyo yon? Best friend ko yon. Ang AI ay nagiging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay. Huhubugin ito yung kung paano natututo ang mga bata, kung paano nagtuturo ang mga guro, at kung paano nagtatrabaho ang mga manggagawa. At siyempre, kung paano rin nakikipagkompetensya yung mga negosyante, no? At kung paano rin lumikha ang mga tulad kong artist, no? At paano rin nagsisilbi ang gobyerno, at kung paano lumulutas ng problema ang mga komunidad. At siyempre, kung paano rin umaangat o naiiwan ang mga bansa. At yan ang dahilan kung bakit hindi pwedeng maging passive ang mga Pilipino. Hindi tayo pwede kasing mahuli, no? Masyado na tayong huli. Sobrang, sorry DepEd, DTI, DICT, hindi tayo pwedeng manahimik, no? Hindi tayo pwedeng maging invisible, no? Hindi tayo pwedeng puro gamit na lang ng future na ginawa ng ibang bansa. Yan. Kita nyo, lahat tayo puro hiram. Kailangan tumulong tayo sa paglikha nito. Dahil kung hindi tayo bahagi ng data, hindi tayo magiging bahagi ng future. At kung hindi kasama ang mga boses natin, hindi tutunog na katulad natin ng future. Tsaka kung hindi natin kasama, syempre, ang mga wika natin, hindi tayo pwedeng kakausapin ng future. At hindi mapapanatili ang mga kwento natin, hindi tayo, di ba, kung hindi mapapanatili, syempre, yung mga kwento nga natin, hindi tayo maaalala ng future. At kung hindi maisasama ang mga values natin, hindi tayo maintindihan ng future. At bilang The Voice Master, sinasabi ko ito ng buong paninindigan. Kita mo, galing ako ng iba't ibang bansa at ngayon nasa Pilipinas na dahil naroon ang boses ng Pilipino sa panahon ng artificial intelligence. Talagang kinuha natin ang mga information sa iba't ibang panig ng mundo. Dapat marinig ang boses natin, maprotektahan ang wika natin, respetuhin ang creativity natin, at maipresenta ang identity natin. Siyempre, kailangan din na dapat maihanda ang mga kababayan natin. At dapat manatiling nasa sentro
ang ating pagkatao. Ang future ng AI ay hindi dapat malamig, no? Walang laman at puro mechanical. Dapat ito ay makatao, may ethics, no? Yan yung mga problema ngayon, mga AI stuff, kung sino-sinong gumagawa na lang. Kasi you are your AI, remember that. At dapat ito ay inclusive, no? Creative at merong malasakit. At dapat itong magsilbi sa tao, hindi para palitan ang dignidad ng tao. Kaya mahalaga ang world tour na ito. Alam niyo, sa US, nakita ko ang bilis ng innovation. Sa Canada naman, nakita ko ang halaga ng inclusion. At sa Singapore, nakita ko ang disiplina at pambansang paghahanda, no? At sa Malaysia, nakita ko ang lakas ng regional culture at creativity. At syempre, sa England, nakita ko ang kasaysayan at innovation na naglalakad ng magkasama. At syempre sa Scotland, nakita ko ang identity, tradition, at courage, yung tapang nila. At syempre sa Dubai, ang bilis natin, kanina nasa Dubai lang tayo, ngayon nasa Tagaytay na. Dubai, Tagaytay. Alam niyo, sa Dubai nakita ko ang future na buong tapang at malinaw na binubuo. At dito sa Pilipinas, nakikita ko ang possibility o posibilidad. Nakita ko ang talent, boses, creativity, ang mga kabataang handang matuto, at nakita ko ang mga gurong handang manguna. Alright, so, ayan, at alam nyo, nakita ko rin yung mga artists na handang mag-evolve. Grabe, sayang kasi yung opportunity. Ito na, 2026, ito na yung window natin. Pag hindi pa tayo kikilos ngayon, ay, sorry ka na lang. Lalo na sa mga AI haters. Sige, mag-hate na kayo habang buhay, lalo na AI slap, mga ganyan. Pero problema nyo na yon. Nakikita ko kasi yung mga community na pwedeng makinabang sa AI. Kung gagawin lang natin itong accessible, madaling maunawaan at mapapakinabangan. Hindi kulang sa talento ang Pilipinas. Okay? Kailangan natin ng urgency, direction, at AI literacy. At kailangan natin ng responsableng pamumuno. At ang kailangan natin ay tapang na itigil ang pagtingin sa future bilang isang bagay na pang international, banyaga. Simulan natin, no? Ang pagbuo ng future na kasama ang Pilipino. Kaya sa pagtatapos ng episode na ito ang aking panawagan. Sa bawat estudyante, dapat ito, pag-aralan nyo sa mga estudyante, pag-aralan ng AI, gamitin ito para, hindi para mandaya, kundi para mag-isip ng mas malalim, magtanong na mas mahusay at gumawa ng mas makabuluhang output. At sa bawat guro, abay, huwag kayo matakot, no, sa AI. Gabayan ito, gamitin ito, ituro ito ng may karunungan dahil kaya ng AI na magbigay ng impormasyon pero guro lamang ang makapagbibigay ng inspirasyon. Alright, at sa bawat magulang, syempre, unawain natin ang AI. Lumalaki ang mga anak ninyo sa mundong magiging normal ang fake voices, fake videos, digital clones, at intelligent machine. Gabayan ninyo sila bago sila gabayan ng algorithm para sa inyo. At sa bawat manggagawa, mag-upskill na ngayon, no? Huwag natin hintayin na magbago ang trabaho mo bago ka magbago. Matutong makipagtrabaho sa AI bago may taong mas marunong sa AI ang pumalit sa pwesto mo. Ang mukha mo, ang performance mo, kwento mo at creativity style mo ay may halaga. Huwag hayaang nakawin ng teknolohiya ang nilikha ng iyong kaluluwa. At sa bawat leader, gumising na kayo. Ang AI ay hindi lang technology issue. Ito ay educational issue. Alright? So, ayan nga po mga kaibigan. Magpapaalam natin, kailangan natin ng AI para sa public service. Kailangan natin ng AI na maglingkod sa mga Pilipino, hindi AI na iniiwan ang Pilipino. Kaya, mga ka-AI, maaaring nagtatapos na ang world tour pero nagsisimula pa lang ang misyon. Mula sa Museum of the Future sa Dubai hanggang sa puso ng Pilipinas, malinaw ang mensahe. Ang kinabukasan ay para sa paghahanda para rito, no? Ang kinabukasan ay para sa mga natututo at sa mga umaangkop, sa mga bumubuo at siyempre sa mga nangunguna, ayan, at sa mga yumayakap sa teknolohiya habang pinoprotektahan ang pagkatao. Huhubugin ng artificial intelligence ang future. Pero dapat gabayan ito ng human values. Kaya mga ka-AI na, alam mo yun, mag-ready na kayo. Tandaan nyo, kaya ng AI na gumawa ng ideas, pero tao pa rin ang dapat magbigay ng kahulugan.
Okay, kaya ng AI na mag-automate ng task, pero tao ang dapat magprotekta sa dignidad. Okay, kaya ng AI na magproseso ng data, pero tao ang dapat magtanggol sa katotohanan. Mula dito sa Tagaytay, syempre subscribe muna kayo sa sa aking YouTube channel, AI Talks with the Voice Master. Nasa Spotify pa rin tayo. Syempre next week, last episode na natin sa Season 4 at diyan na tayo magpapaalam ngayon. Maraming salamat syempre kay Christian Sanchez na cameraman ko ngayon at sa lahat ng mga sumuporta at tumulong sa akin sa paglilibot ko sa buong mundo. Maraming salamat. Hanggang dito na lang uli. Next week, our last episode 48 na sa Season 4. Alright, mula rito sa Tagaytay, maraming salamat. Ito po ang inyong Voice Master. Hanggang sa muli, hanggang next week, dito lang sa The AI Talks with the Voice Master. 1, 2, 3, AI para sa masa. See you next week. Bye! Woo! 1, 2, 3, let's go! Sa tindahan ni Aling Nena, sa sakayan ni Kuya Boy, may narinig na usapan, AI daw di lang laruan. Hoy, pangmayaman yan, sabi ng tambay sa kanto. Pero teka, kahit ako, pwede palang matuto. Hindi kailangan ng diploma o Ingles-Inglesan, basta may tanong, kasagot ay kaalaman. Sa radyo o online may matututunan. AI para sa masa, para sa sambayanan. AI para sa masa, sa radyo humahataw. Kwento mo ay mahalaga kahit ikaw ay simpleng tao. AI Talks with the Voice Master, lakas ng bagong sigla, boses ng bawat huwan, para sa bagong Pilipinas. Si Lola Inday nagtanong habang naglalaba, yung AI ba? Pwede rin sa matanda na? Opo naman, Lola. Gamit mo yan sa negosyo o kahit sa pag-order ng itlog at mantika sa tindahan mo.